Hey guys, so sa video na to, i-compare natin yung two popular website building platforms, Framer and WordPress. Pag-usapan natin yung mga pros and cons of each platform. Tapos malalaman nyo din kung alin yung pinakaswak sa inyo. So let's dive in. Unahin natin yung Framer. Napaka-powerful na tool ng Framer. Kilala sa design-first approach at website building capability. Perfect to para sa mga users na gustong gumawa ng visually stunning at custom websites na focus sa interactivity and animations. Kung designer ka or creative professional at gusto mong may full control ka sa website mo, Framer ang perfect platform para sa'yo. Bukod pa doon, responsive yung design ni Framer. Kaya siguradong maganda yung itsura ng website mo kahit saan i-access. Sa laptop, tablet, or mobile phone. With Framer, may access ka sa hundreds na free and fully customizable website templates na madaling gamitin panggawa ng website for your business or brand. To get started with Framer, go ahead and click the link sa description sa baba. Mapupunta ka sa landing page nila. Sobrang daling mag-setup ng account. Click nyo lang yung sign up for free, so mapupunta ka sa isa pang landing page wherein pwede kang mag-sign up gamit yung Google or email address mo. Kapag nalagay mo na yung email mo, makakakuha ka ng activation link para gumawa ng password. From there, mapupunta ka sa Framer dashboard. Tapos pwede ka nang gumawa ng website. Now guys, pag-usapan naman natin yung WordPress. Isa to sa mga pinaka-popular at versatile na website creation platforms. At nasa industry na siya since 2003. Kilala sila sa robust na content management system nila, kaya perfect to para sa mga taong gusto magsimula ng blog, news site, or content-heavy web page. Malawak yung library ng themes at plugins ng tools para sa SEO, e-commerce, security, social media, at marami pang iba. Dahil dito, solid choice siya. Mapa-beginner ka man or seasoned developer na gustong gumawa ng fully functional at scalable website. Flexible din si WordPress kasi open source siya, kaya pwedeng magdagdag ng custom code. Sa katunayan, mahigit 40% ng website sa internet, WordPress ang gamit kasi sobrang versatile at functional nito. Simple lang mag-start sa WordPress, pero kailangan mo muna ng web host para sa website mo. Nire-recommend namin yung Hostinger dahil sa affordability at user-friendly features nito. May special discount code kami para mas makatipid kayo. Click nyo lang yung link sa description para mapunta kayo sa landing page. Click Claim Deal at makikita mo yung tatlong plans, Premium, Business at Cloud Startup. For most of you watching, yung Premium plan sobra na. Yun na lang piliin nyo. Tapos pili kayo ng term, pwedeng 1 month, 12 months, 24, or 48. So piliin natin yung 12-month deal. Dito, gawa lang kayo ng account. Tapos sa payment section, gamitin nyo yung code na My First Website para sa additional discount. May 12 months ng hosting, isang domain name, setup, at domain privacy protection. Lahat yan for only $35 and $52. Sobrang sulit. Meron ding 30-day money-back guarantee kung di kayo satisfied sa service. Kaya make sure na gamitin nyo yung link sa description at yung code na My First Website. Now, i-compare natin yung Framer at WordPress sa iba't ibang aspeto. Mas intuitive si Framer lalo na sa mga may design background kasi may simpleng drag-and-drop solution sila. Mas maraming customization options para sa visual and interactive design, pero mas may learning curve to kung hindi ka familiar sa design platforms. Si WordPress naman, beginner-friendly pero pwede rin sa advanced users. May visual editor at maraming online resources, plugins, and themes. Kaya kahit sino pwede mag-try. Pero kaya rin nilang i-cater yung mga advanced users na gustong gumawa ng complex customizations. Kung top priority mo yung design flexibility, mahirap talagang talunin si Framer. Kaya niyang gumawa ng pixel-perfect design para sa gusto ng unique and customizable website. Si WordPress may extensive customization din, pero kailangan pa ng plugins and themes at mas structured yung setup nito kumpara kay Framer. Pagdating sa SEO and content management, malinaw ang edge ni WordPress. Marami siyang built-in SEO tools and plugins tulad ng Yoast SEO or Rank Math na malaking tulong pang optimize ng website sa organic traffic online. Kaya rin ni Framer mag-handle ng SEO at dahil sobrang customizable niya, may mga paraan para ma-optimize sa search engines. Pero mag-effort ka nga lang ng konti. Sa e-commerce naman, malaki ang pinagkaiba nitong dalawa. Si WordPress may integrated plugin na tinatawag na WooCommerce na malaking tulong sa mga beginners para makapag-start ng online store. Sa WooCommerce, pwede mong i-manage yung products, process ng payments, at mag-handle ng shipping, all within the platform. Si Framer naman pwedeng i-support yung e-commerce gamit yung mga external integrations like Shopify para makagawa ka ng fully customizable shopfront. Now, pag-usapan natin yung pricing. Parehong may mga pricing plan si Framer at WordPress na nakabase sa klase ng users. Si Framer may basic free plan at paid plan that starts around $5 per month. Mas okay to sa mga users na gusto ng extreme customization and design features. Si WordPress naman, since open source, is technically free gamitin. Pero kailangan mong magbayad ng web hosting at mga
mga plugins na kailangan mo. Kaya depende pa din, pwedeng mag-range ng few dollars per month sa mga mahal na plans. Make sure na magamit yung code na MyFirstWebsite at yung link sa description para mas makatipid ka sa pagsiset up ng WordPress website mo. So, alin yung pipiliin mo? Kung designer ka or creative, tas mahalaga sa yung customization at gusto mong gumawa ng unique website, Framer ang perfect choice para sa'yo. Kung hanap mo naman is versatile at scalable na platform na swak sa content management, baka mas okay sa yung WordPress. In the end, nakadepende pa rin sa specific needs mo ang pagpili mo sa Framer or WordPress. Pareho silang may unique strengths. Kaya i-check mo kung anong importante sa paggawa mo ng website. Kung ready ka na, i-check mo yung link sa description para may exclusive discount ka. Sana nakatulong tong video na to. Dito sa My First Website, gumagawa kami ng videos tungkol sa IT, design at development. Kaya mag-subscribe ka na. Salamat sa panonood and takit sa next video.